Sa mga oras na 'to mga idol, ako yung pong nililinis po yung mga dumi ng baboy 'no, para kung sakaling mag-anak po yung baboy sa area na katabi nila ay malinis po yung ating gagalawan at, wala tayong maaamoy na dumi ng baboy para kung sakaling mag-anak po yung baboy tayo'y test po yung ating galaw at, hindi tayo makakalanghap ng mga panghi o ihi ng baboy na o dumi diyan sa ating area na ating paanakin mga idol. Ganun lang po kasimple mga idol 'no. At pagkatapos ko po mga idol, ako po'y hugas-hugas ng konti para umuwi at, magluto ng pagkain 'no after, 11 o'clock. Nagbalik po ako ng mga idol 'no, nag-text po yung boy nila na meron daw yung baboy ay nalabasan na raw ng dugo sa ari, sabi ko, sige maliligo lang ako 'no. Kaya pagkatapos kong maligo at kumain mga idol, nagbalik po ako sa piggery 'no. Yung mga time na yan, yung mga time na oras na yan mga idol, tapos na akong magtrabaho 'no, kaya umuwi na ako. Yung senyalis po ng pagbabato ng baboy, ganyan po mga idol 'no. Pagka na po ang baboy po yung nagkakahig-kahig na at nagkakukot-kot ng nguso, yan po yung senyalis po ng malapit na maganak ang baboy mga idol. Bago natin siyang panakin mga idol 'no, atin mo nang tanggalin po yung mga balahibo ng buntot 'no. Para po ang baboy po pag mag-anak po yung baboy, hindi po tatasik sa atin yung mga dugo-dugo, kasi po ang buntot ng baboy mga idol, pag may dugo po yan, nag-oras na nagbata, tumatasik po sa ating mukha po yung ating mukha po yung dugo ng baboy. Kailangan bago pa mga anak siya mga idol, atin pong gugunting yung po mga balahibo sa buntot para po malinis pong tingnan. Yan po mga idol. Yan lang po mga idol. Yan, malinis na yung buntot ng baboy. Yan po gagawin nyo mga idol, basta po ang baboy yung mga anak, atin pong tatanggalin po yung mga buntot nila para malinis. Mas na may dugo po yung ilalim, hindi tayo matalsikan ng dugo ng baboy mga idol. Kaya po yung mga idol, yan pong dalawang baboy na yan na inawat ko, pinutulan ko po yan ng balahibo sa buntot. Ayan, tumubo na siya Kasi baboy po mga idol, once na nagbata po mga baboy, ang dugo po ng baboy ay tumatalsik po sa ating mga muka. Kailangan bago siya mag-anak ang baboy, ati po ititrim yung mga buntot ng ganyan ganyan, para po yung dugo po ng baboy dyan sa simento, hindi po mahato-hato yung buntot at nakatasik sa ating mga mukha. Ito po yung mga baboy mga idol, basta ang baboy po yung magbata, malapit na mag-anak at nag-aanak, atin pong linisin po yung mga buntot niya para ang balahibo po ng buntot ng baboy hindi po humato sa ating mukha yung dugo o yung dumi ng baboy mga idol. Ganun lang po kasimple. Guys, good morning no. Dito tayo sa may piggery. Tayo muna maghahanap buhay no. Meron tayong paanaking na isang inahin dito na sabi na kagabi pa raw naglilibor, hindi pa nag-aanak. Kaya pinunta natin yung umaga para masaksihan natin ang sitwasyon no. Bago tayo gumawa ng mga bagay na hakbang, ihanda natin yung mga karton, basahan, at mga powder, siyempre yung mga gamot po nagagamit natin sa mga inahin para already na po siya mga idol. Meron tayo binabad na tali sa betadine para sa mga pusod no. Iwasan po natin yung hindi pagpuputol ng mga pusod mga idol. Kailangan ng mga idik po ay pagka labas po sa inahin, pagka punas at malinis na, talian ng pusod at ilagay sa buder. Ay huwag nyo nang hahayaan pakalat-kalat po sa inahin, dahil po ang inahin po ay nadidisturb sa kanyang paglilibot, pag-aanak. Kailangan po ang mga idik po ay lagay natin sa buder. Pagkatapos po natin talian ng pusod, lagay sa buder para ang inahin po ay makarelax po sa kanyang paglilibot, pag-aanak po mga idol, para po hindi ma-disturb yung inahin sa panganganak sa during time ng kanyang labor mga idol. Ganun lang po kasimple mga idol sa mga baguhan. Sana po nakatulong po no. Thank you po sa pagkain nandun sa araw nito, kahit nagulay lang maraming salamat po. Ganun din po sana aming mga anak, kaibigan at
kapamilya. Bigyan niyo sila ng blessing araw-araw. Amen. Tapos po natin pasalamat sa Ginoo na ating lutong pagkain na tayo kumain at maligo, no, mga idol, no. At tayo babalik po sa PGE. At God bless po sa lahat. Ingat po tayo mga idol sa mga naroon, no. Last po tayo mga idol.